Kasi nandyan naman yung mga heroes ni Flap Easy. Yung Grok XP, pwede yun eh. Yeah, and naririnig na natin ang mga tambol. At ang AP Bren at Echo ngayon ay nagpe-prepare na rin para sa pagpasok sa unang laban ng serye na ito. AP Bren and Echo, dalawang world champions. And yung debut game ni Yawi, ano ang magiging solusyon? Alam mo, bago tayo nag-start ng laban na ito, pinag-usapan natin na parang expect na natin yung game na parang same nung kanina na low ang turnaround ng kills. Yeah. So this is going to be an exciting one, probably a long one. Pero ang pinaka-importante dito is kung sino nga ba ang unang makakalamang in terms of the jungle. Abangan to eh, pero nakikita natin yung mga heroes talaga na usually na ginagamit dito ni Super Marco, Claude, Beatrix, and this carry. And may mga pokes na ginagawa. Alam mo sa match-up ng ganyan, medyo lamang talaga ang isang Ixia eh, no? Mataas talaga yung poke ability niya. And at the same time, bumabalik lang kasi talaga yung buhay niya kapag kumokonekta yung passive or kapag nakaka-3 hits siya. So, right at this moment, ang job lang naman ni Super Marco with the Claude is tiis lang. Alam niya yung timers ng Claude. And kung titignan mo kayo mga heroes na meron siya, puro ano eh, marksman that can stand alone. Yung hindi mo kailangan dalawan ng, hindi mo kailangan tambayan rather, kailangan mo lang dalawan ng paunti-unti. Tsaka ang ganda rin kasi ng addition ng basic common emblem, no? Right after nung naging pagbabago, di ba? May hybrid regeneration na rin kasi sa HP tsaka sa mana eh. So hindi mo na kailangan masyadong intindihin. Hindi mo na kailangan mag-demon boots, di ba? Kasi may mana kagad eh. Pero delikado yata sa may bottom lane. Ito na yung sinasabi natin, guys. Since these are the teams na world champions, tinan nyo naman, nagkakakitaan lang. Tapos sa tamang ambalang pagdating dun sa mga skills nila, pero magandang poke para sa side ng Echo. Kaya alis lang muna dito actually hindi alis si Ogwen. Mag-stay lang siya dahil mag-spawn na rin ang turtle. Hi, hello lang yung ginagawa nila dito. Pero half-health kasi si Ogwen. So yun yung medyo isipin ng AP Bren rito. Sinusunog, dadamba dito, and penalty zone. Gagamitin na nga dito ang penalty zone. Nasama pa ng reward manipulation. Tapos si Kyle TZ, merong heavy spin para kay Carl TZ. First blood para dito kay Sanji. At makadediretso pa nga ang Echo. At buhay pa si Sanji, by the way. Yeah. Gustong i-reset dito ni Ogwen yung turtle, pero nandito rin naman si Yawi para kuhanin. Wow. Pero Carl TZ pa rin ang makakasecure. Tinitigan ni Yawi doon eh. And ang ganda ng nakakap. Kaya lang hindi na nakakap doon si Ogwen dahil nga doon sa immunity na meron siya with that, yung blessing na kanyang passive. Pero magandang simula to para sa Echo. Tsaka insurance na rin yun para kay Carl na kahit pa wala ng retribution holder ang AP Bren, nandun pa din yung mga members. So may chance pa din na makuha ng mga members. So getting that Minoan Fury down, parang amplifies lang yung kakayanan na nakunin yung first turtle. Retribution will be used at mapupunta nga sa AP Bren. Pero grabe naman, wala talagang magdadalawang isip na gumamit ng mga skills as few takes down Carl TZ at mukhang si Yawi naman ang target nila. Nandito si Ogwen kasama ni Kyle TZ at mukhang habol na rin si Sanji pero hindi na yata habol as a few will get another kill. From downtown, pero river manipulation na gamit ni Sanji rito ha. Grabe mainit yung mga teams natin. Sanji naman ngayon, idol ng mga kids. Dalawa ang kanyang mapapatay. Nakaka 3-0 na si Pew dito and kung ikaw ay isang Novaria, gustong-gusto mo yung mga nangyayaring ganito. Di ba, nagamit na rin yung heavy spin, oh. It all happened because of pinersa nila yung Echo, nakunin yung turtle. Gumastos kayo ng resources para dito. Inorasan nila yung Minoan's Fury ni Yawi nung nakita nilang, okay, nandito pa rin, hawak pa din natin, take the kill. Wala pa tong resources para makatakas. Even the flicker has been burned. Kanina nung turtle take, alam ng AP Bren yun. Ogwen knows it. Alam niya yung timers ng Minotaur. Ginagamit niya rin yun eh. Oo nga eh. Tsaka ang hirap din kasi pag meron kang Novaria, di naman. Kontrahan na talaga at alam pa nga yung pwesto dito ni Yawi. Makakatakas ba? Inarangan pala pa der! Pero paggamit ng Minoan's Fury, pero yun lang din naman ay para makatakas. Pero gaya na sinabi ni Joshi Cakes, kailangan lang at pinipilit ng AP Bren na gamitin yung mga resources. Masisili pa nga dito si Sanford. Laban sa abat, nandito na si Sanji sa mama ni Carl TZ. Pero penalty zone para sa kanila. Sino nga ba talaga makakakuha ng kill dito? Saktong-sakto doon sa may bandang dulo. Pero Carl TZ, may bawi lang din naman. Mamamatay din dito si Sanford. Ngayon, Flap TZ wala siyang Pirago armor. Pwedeng i-burst. Nakupunan ng Echo ito.
Okay na nakasilip din. Retry ay available. At si Cole makakakuha nun. Massive block. Grabe naman, diretso pa rin. With that heavy spin, dalawa pa nga ang tatamaan doon. Hindi pa tapos. Carl TZ gets another kill. We've talked about this kanina pa. Watch out for the post-Lord dances. Hindi pa nga to Lord, Turtle pa lang. Alam ng Echo yung strength nila na hindi ngayon... Okay, kanina binigay natin lahat for the Turtle, nawalan tayo right after that. So ngayon, tinipid nila pa unti-unti. Alam nila na kailangan pa nila yung mga ultimates na meron sila para makuha yung panalo doon. Yeah, and ang Echo ngayon masasabi natin na nasa magandang posisyon sila even though nalamang in terms of gold ang AP Brent. Kasi yung mga ganyan 200, 100, hindi naman super nagmamatter yan eh. So long as hindi namamatay si Benny Cutie, so long as hindi namamatay itong si Super Marco, goods pa rin sa kanila. Pero ang magandang balita kasi dito, maaga makakapag-skill si Pew. And alam natin yung damage ng isang Nubare, yung mga pokes na meron siya. With 301, sitting in a 301 na KDA, i-expect na kagad natin yan eh. Tapos ang katapat pa niya doon sa may middle lane ay stationary din na hero. So parang sila magsasapulan. Oo. Nagkataon na difference nga lang is the range. Ayan, nakita naman natin ang range na pwedeng ibigay ng isang Navara. So medyo kalmado lang muna ulit. Yeah. Depende na kung makakakita tayo ng bigla ang flicker wild charge. Ayun, nagdo-double lane na dito si Super Marco eh. Sobrang confident na niya sa kanyang pag-ikot. At ngayon, speaking of pag-ikot, back sa Shield Unity, pagulong-gulong lang. Itong si Kyle TZ. Ogwen at Yawi, nagkukumustahan. Na-miss kasi ni Ogwen si Yawi. Oo, na-miss lang. Na-miss Pre, niya eh. Pre, dati dito tayo nag-ano. Oo, tagal natin dito. Oh, ito yung sinasabi natin, flicker wild charge. Ogwen will set up a play. Kaya naman ngayon ng AP Bren, pwede pang dumiretso pero disiplina pa rin ang kanilang papairalin. Talagang clear lang na minion wave, double laning, tapos diretso punta sa ibang lanes. Second death na ito ni Sanji. Kailangan na niya mag-ingat ngayon. And ang ganda ng mga flicker wild charge dito ni Ogwen. Alam mo yun, parang out of nowhere, bigla na lang may tumatalon na bato. No? At babanggain ka bigla. Ngayon, Carl TZ, Sanford and Flap ay narito na rin. View to the rescue. Bilis ng pagpasok dito ng AP Bren. Ogwen ay nakasilip na rin. Ngayon, dadapa. Ang plano nila ay basagin yung Piraga. Mawala ng Piraga armor dito si Flap TC. Kaya naman ginamit na ang kanyang reward manipulation. Meron pa flicker para kay Sanford. Pero si Ogwen dito ayaw magkakaroon lang ng power of nature. Mapupunta naman ngayon kay Kyle TC yung pagong. Tapos si Ogwen magiging target dito na Echo. Killing spree na para kay Kyle TC. Sanford, hinahabol si Kyle TC. Flap TC nandito na rin. Aray! Pero Echo, tatlo ang players dito. Pero diretso pa rin. Meron pang heavy spin para dito kay Carl. It's gonna be a shutdown versus Few. Grabe yung skill management. Ladies and gentlemen, nakikita natin kung bakit world champions ang dalawang kupunan na ito. Flap TZ, penalty zone. In 1v2 eh. Ni 1v3, nakaabang pa dito si Yawi. Ginamit ang last insanity. Makakatakas nga ba? Ah! May flicker pa! Sakto, meron din Tori na makukuha dun sa baba. Wow, iba yung hero ngayon na gamit ni Yawi. Sabi nila, hindi imposible na maging explosive pag Minotaur. Stamp lang ang gagamitin ko plus flicker. Okay na. Boss, mukha din kasing Chu. Mukha rin eh. Pero Jumit kundo flicker eh. Jumit kundo. Gagawa din ng play. Ay, pero may play din or may bawi. Ito yung trades na sinasabi din sa mga ibang games ni Joshi Cakes. Meron namang trade ang AP Bren doon sa may taas. So, eto na naman, 700 gold lead. Pag mga ganito, pantay pa yan eh. Pantayan. Actually, mataas na nga yung kill score dito eh. 8 minutes, tapos 6-5 yung score. Di ba, Joshi? Parang you would see and you would know yung idea na itong dalawang to, naglalaban talaga sa top 1 and 2. Doon sa mga stats natin, sa mga leaderboards natin. Kasi when it comes to Turtles, that's 2-1. Palitan lang din. Sa Lord, magkakatalo lahat-lahat. Yeah. Kasi magbabago na yung magbabago na yung dulot, kumbaga, yung benepisyo mula doon sa objective na yon. Getting that Lord na 20 seconds bago mag-respawn, alam mo yung pwesto agad ni Yawi, free. Ganda. Free the Lord, andyan agad siya sa pixel bush na yan, maaari silang pumanish ng even few. And pag nakuha si few, ang laking kawalan for AP Bren. Nakaabang kagad siya. And hindi ako magtataka eh kung bakit world class talaga ang galawan ng AP Bren at Echo. No, nagkaroon na nga ng discussion na ito na ba yung Grand Finals preview. Diba? Nung unang pagharap nila. At ang nagwagi doon ay ang Echo. Pero again, AP Bren, andun sila sa punto na kailangan nilang paduguin ang Echo. Dalawang sunod na talo para sa Echo at kailangan nilang humabol. Sumisigaw ang madla, sumisigaw ang mga fans. Yawi ina ba? Yawi ina ba? At ngayon nandito na si Yawi.
na nagpapanggap ngayon na damo. Oo. Dahil nung nagsasalita kayong dalawa, nandun siya. Natapos si Burrito magsalita, nandun pa rin Nandun siya. pa rin. So ngayon, napaka-importante again ng positioning and patience. Kaya din natin reiterate, ganun din ang ginagawa ng AP Bren with Ogwen. So this is gonna be a long dance. Edge nga lang ngayon ng AP Bren is yung Grak na pwedeng pang-reset ng Lord. Yun nga eh. Tsaka ngayon si Yawi umalis na siya dun sa may damuhan. Papalit naman si Carl Casey. Sabi niya, pre, ako naman duty dyan. Duty dun sa May damo shifting pala, no? Hindi kasi naubos niya na yung damo doon, hindi ba baka siya? So lumipat siya sa kabila. Naubos na. Oo. Kumakain pala ng damo yung panda. Okay. So 23k yung buhay nung Lord. Super Marco ay nandito na rin. 5 members mula sa AP Bren. Habang babakap na, Benny Cutie masyadong malayo. Gusto niya talaga na hindi magpakita rito. Sakit na si Ramdam na natin si Super Marco. So ito, nagtitipid lang din ang ating mga players at mga teams para gumamit ng mga skills. Pero kita natin ngayon ang damage ni Super Marco. So BMI out para sa kanya. Kalahati na lang halos ang buhay ng Lord. Again, pwedeng ma-reset. Pwedeng ma-reset at nandito lang. Ayan na, na-reset. Ayan na. Siya mismo yung bumitaw. Well, maganda rin naman kasi talaga yung position ng Echo doon sa pagkakataon na yun. One mistake from AP Bren, pwede silang bigyan agad-agad. Kaya notice yung pwesto ni Few lagi. Yeah. Nandun lang siya sa mid lane. Kapag may darating na minion, sige, akin, nag-clear ko. Farm ko pa rin naman yan. And hindi siya lumalampas dyan sa ano na yan sa area na yan. Boss, magtatatlong minuto na silang sumasayaw dito Oo nga eh. Isama niyo na yung kaninang nag-bush Ni-reset. check. Simula nung pumesto si Yawi. Kasi sabi naman talaga natin, for these teams, knowing na sila ay nasa top, ay talagang expected na high caliber of ML ang ating makikita. More on objectives. Dapat dito yung mga bush pagka may tao parang gumagalaw pag may Yung nagtatago animation, Oo. no? Yung animation. Dapat special yung mapa nila eh. Yun nga eh. Tsaka makikita natin kung paano talaga mag-control ang AP Bren at Echo dito. Ngayon, hawak ng AP Bren. Pero alam nila kung kailan sila bibitaw doon sa Lord eh. And ngayon, aabot na sa pagiging luminous. Kumakati na yung ulo, pero na! Sa may middle lane, si View ang kanilang target. Sakto sa kamay dito ni Yawi at sumamo pa si Owen yata ay makukuha pa nila. Habang si Carl TZ, makukuha dito si Kyle TZ. Sakto, pwesto dito sa may bandang Lord. Habang si Sanford ay mag-clear muna ng minion wave sa may bottom lane. AP Bren ay hindi atras. Kyle TZ magpapagulong-gulong lang. At mukhang panibagong reset or panibagong sayaw na naman ang ating makikita. Yun nga. May kalmahan bang gagawin? Hindi, inahampas ba yung Lord? Hindi nila inahampas. Hinahayaan lang nila doon. Black TC, basag yung Viraga armor Oh, sakto! Penalty zone, tapos merong wild charge, nagkapalitan lang ng mga set ang ating mga teams dito. Pero mawawala mga Benny Cutie ang kanilang target or Benny Cutie makakakuha ng kill. Habang Echo unti-unting iikot, pero sabi ni Few, buhay na ako. Pwede nila magbigay na ng skill, pero Carl TC ang target. Benny Cutie with a kill. Super Marco gagamitin ang Blazing Duet. BMI out! At patay din sa kamay dito ni Carl TC. 4 players down sa side ng AP Bren. Ladies and gentlemen, Echo Express activated! Oh my! Yung ginawa ni Benny, yung flicker niya kay Few, parang hindi siya natakot eh. Unti na yung buhay niya, almost half health. Nung pinoke siya ni Few, prinikeran niya, papasok, tapos pinatay niya. Grabe yung tapang dito. Hindi naman tatawagin bagyo yun. Alam mo naman pag bagyo, pasugod lang eh. Sugod lang ng sugod yan, Carl TZ. At ang buong kupunan ng Echo ngayon lumulobo na ang kalamangan, 4.8k. Top lane ay mababasag din. May possibility na mabasag din yung bottom lane dahil Luminous Lord ito. Lahat ng makikita na ito ay susuruhin niya. Sanford, BMI out para kay Super Marco. Inhibitors na lang sa pangatlo ang natitira para sa AP Bren. Labanan na lang talaga to ng depensa. Magandang Astral Echo para malaman kung nasa mga players dito ng Echo. Basag ba? Unti-unting madedepensahan at depensahan na nga ng AP Bren ang Lord doon sa may bottom lane. Pero masakit ang damage dito kay Yawi. Pero minion wave sa top lane and even middle lane ay nakaangat para sa side na Echo. Grabe yung depensa dito ng AP Bren. Hindi pa rin sumusuko ang Hive. Pero dito sa mga items, ano na nga ba mga kapansin-pansin? Look at
Benny Cutie's item, lock item. Pero etong si Cloud, papunta naman na siya sa potential Wind of Nature. Maaari siyang sumabay doon sa likod habang nag-full barrage si Benny Cutie. But the thing is, hindi na tayo nakatingin sa execution eh. Sa position na rin. Aha. Di ba? Oh, yeah. Kasi hindi lang basta-basta nagbibitaw ng skill yung H ni Benny Cutie. Pumipwesto rin. So kung yung technical na thing na pwedeng puntahan ni Super Marco sa likod, ang aabutan niya doon hindi si Benny Cutie. Uy, Uy, teka lang. walang ibos yung plap, ha? Parang iikutan yata ang mga lahating buhay ni Sanford at tapos diretso naman, Lord Manipulation, Benny. Super Marco! Halos wala na buhay doon! Sakto, makukuha niya si Yawi. Tapos naman, diretso full barrage para kay Benny Cutie. Bawian lang para sa mga gold laners for both AP Bren and Echo. Wow, Yawi ang mamamatay. Sa kabilang kubo na naman is si Splap. Ngayon, mahaba-haba pa naman ang oras para mabuhay yung next na Lord ng ating game. Pero hawak pa rin ng Echo ang kalamangan. 46K para sa buong kupunan ng mga Orcas. Pero grabe yung grabe yung pagsisikap ng AP Bren na humabol doon sa mga nagiging teamfight na sineset up dito ng Echo. Pero laging may bawi ang Echo eh. Parang yung expected nila na makikita sila ng Novaria ni Few. So okay lang, magpapakita natin talaga kami, haharap na kami. Hindi na kami magtatago pa. Oh, sakto, di ba? Lahat ng Astral Echo, parang 4, 5. Wala pa kills eh, wala pa kills eh. Yung tinatamaan. So, probably for AP Bren dito, maganda yung ginagawa nila by the way. Kasi yung posisyon ni Ogwen, tsaka ni Super Marco. Uy, sa top. Si May Sanford, mga biglaang palikong tricks. Ayan na makikita Aray ko natin sa CCTV. Uy, BMI. BMI out. So, ano nga ba ang nangyayari ngayon kay Sanford na dahil nag-aagawan lang din naman. May Teka. maririnig tayong conceal para tumakas. Meron pang Astral Echo. So, ang dami nangyari, pero poke lang yun. Oo nga eh. Wala namatay doon. Joke lang yun eh. Wala pang hindi pa yun. Nasa ano pa tayo? Nasa climax na. Pero hindi pa yun talaga yung game ending. Ngayon, 33K yung buhay ng Lord. Lalapit na naman ang kupunan ng Echo rito. Pero ang ganda ng ginagawa ni Super Marco, ha. Flow lang siya ng flow sa itaas. Pero may idea ang Echo na kulang ang kupunan ng AP Bren. Pwede silang gumo dito dahil nagpakita na kasi Super Marco. Pero mukhang, tinan mo din yung ginagawa ni Carl. Hindi niya inaatake yung Lord. Di napas. Oh, pero wait, makikita magsakit ng damage Aray ko. dito ni Few kay Sanji, right on spot. Kumakate. So, ang ginagawa ngayon ng AP Bren is inaangat na Lemming in Wave, kaya unti-unti na nilang paliliitin din ang mapa ng Echo. So, Basag. 22K ang buhay ngayon ng Lord at medyo aaray din doon sa damage ni Sanji, si Owen. Oo, ang titibay na itong mga TC na to, ha. May mga Carl flickers. TC at si Kyle. Flap TC lumalapit din. Nandun yung mga folks. Hahatakin. Yung Lord ay narito pa. Penalty zone. I-reset ba nila? Hindi. Super Marco ay nandun sa likod. Kinakapitan pa rin, wala talagang pipindot. Ginamit yung full barrage dito ni Benny Cutie. Pero Carl DC, makakakuha ng Lord. Diretso dito, Blazing Duet para kay Super Marco. Pero mapapatay pa rin sa kamay dito ni Yawi. At diretso, Ayun na. tatakbo ang mga Orca. Mawalan pa nga dito na immortality. Si Flat TC, ito si Ogwen, masasama rin nila. Oh! 3-man na 4! Make it 4! Double kill para kay Benny Cutie. Lord ay hawak nila. Si Kyle ay kakapit, humahabol. Pero si Carl TC, makikita siya, makikipagtitigan. Sino ba pinakamatibay na TC sa atin, men? Ando na yung mga TV parties. At matagal-tagal pa yung death timer. At wala nang depensa para sa AP Bren dahil Echo ang magwawagi sa Game 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor,